Pagalit naman na hinawakan ni Ye Chenxi ang kwelyo ng babae, at sarkastiko nga itong nagsaad, na hindi ba nakikialam ang sugo ng Jiwo Messengers sa mga usaping pampamilya. At nagtanong din ito na kung bakit gusto nyo akong patayin. Kasabay nun, hinawakan naman ni Chu Qing ang kamay ng isang babae, at sarkastiko nga din ito na nagsaad, na sagutin na nila ang kanilang mga katanungan, napahiyaw naman sa sakit ang babae, dahil binali ng araw ng bida ang kanyang kamay. Sambit din ni Chu Qing sa kanyang isip, na tinanggap ng kagawaran ng pagsubaybay ng militar ang kapangyarihang imperial. Kung ang kagawaran ng pagsubaybay ng militar ay kakampi ng pamilyang Li, talagang mawawasak ang pamilyang Ye. Hindi naman sumagot rito ang babae, at dahil sa hindi niya pagsasalita, bigla na lamang pinaikot ni Chu Qing ang ulo ng babae para ito ay mapatay niya. Natatakot naman na nagbabanta ang isang babae, na kung maglakas loob kang saktan kami, mamamatay ka ng isang malupit na kamatayan, at sino mang may kaugnayan sa iyo ay mamamatay kasama mo. Bigla na lamang itong napatahimik saglit, dahil sa pagkakita niya sa kanyang kasamahan na wala ng buhay. Binalaan naman rito ni Chu Qing ang hangal na babae, na hindi ito ang unang beses na pumatay siya ng taga-Jiwo Messengers, kaya magbigay ito ng magandang kasagutan para hindi na itong magdusa pa. Nagsalita naman rito ang babae, na pag-utusan lang sila, kaya nagawa nila ito sa kanila. Nagtanong din ang ating bida, na kung sino nga raw ang nag-utos. Kinakabahan naman rito ang babae, at wala na itong balak pang sagutin ang katanungan ng bida, dahil hindi na nga raw ito natatakot na mapaslang sa kanya, at kung papatayin nila siya rito may maghihiganti nga raw para sa kanya. Nanggalaitin naman rito sa galit ang ating bida, dahil akala ba ng hangal na babae na hindi niya siya kayang paslangin, at wala nga raw itong pakialam kung maghihiganti sila sa kanya. Kaya sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang pinalabas ni Chu Qing ang kamatayan. Ang teknik na ito ay masyadong mapanganib sa gumagamit dahil nakakakonsumo ito ng maraming chi sa katawan. Pinagbantaan niya rin ang babae, na hindi niya kayang lunukan lahat ng iyong mga iniisip at gawing 100 beses na kamatayan ang iyong mararamdaman. Nagulantang naman sa takot ang hangal na babae, at nagsisinangaraw ito dahil sa pagsasalita niya ng kalapastanganan sa bida. Natakot din dito si Ye Chenxi, dahil masyadong araw nakakatakot ang pinapakita ng bida. Kasunod nun, hindi naman nagdalawang isip ang ating bida na paslangin na ang babae sa pamamagitan ng pagtusok ng ulo nito sa noo, lumabas naman ang mga dugo nito sa mata, at naging puti din ang mata nito, dahil nagdusa itong namatay. Pagkatapos magamit ni Chu Qing ang teknik na iyon, bigla na lamang itong bumaksak, napansin naman nito ni Ye Chenxi kaya dali-dali niyang sinalo ang bida, at nagtanong nga ito na kung ayos lang ba raw si Chu Qing. Sinagot naman siya ni Chu Qing, na ayos lang raw siya, at wag itong mag-alala dahil naubos lang ang kanyang chi sa katawan kaya siya ay nanghina. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, umalis na ang ating bida, at kasabay din nun, pinasabog na nila ang mga sasakyan. Nagsalita naman rito ang ating bida, na ang namumuno sa kanila ay si Huang Kaishan. Nagtanong naman rito si Ye Chenxi, ang pinuno ng Jinmen Military Reconnaissance Department ang tinutukoy ba ng bida? At nagtanong din ito na kung nakipagsabuatan ba ang ministro ng kagawaran ng pagsusuri ng militar sa pamilya Li. Seryoso naman siyang sinagot ni Chu Qing, na oo o hindi, ang mga taong iyon ay tumanggap lamang ng personal na utos ni Huang Kaishan na patayin ka, hindi utos ng emperador. Pero gusto niyang malaman, hindi ba talaga lalaki itong si Huang Kaishan? Hindi ba pwedeng mag-aral ng sinaunang martial arts ang mga lalaki? Sinabihan naman siya ni Ye Chenxi, na si Huang Kaishan ay katulad mo lamang na isang lalaki. Sinabi naman ng ating bida, na kung katulad niya siya, kailangan niyang bang patunayan ito? Masaya naman sumang-ayon rito si Ye Chenxi na oo. Sinabihan naman siya ni Chu Qing, na hayaan ng araw nila iyon, at nagtanong nga ito, na talaga bang ganito nakatagal, at hindi mo pa rin napapansin na nagsasanay siya ng martial arts. Pinaliwanag sa ating kwento si Huang Kaishan ay isang manggagawa sa Jinmen Technology Department na naglingkod sa ilalim ni Huang Kaishan, at siya din ang pinuno ng Jianwu Department, at maihahalin tulad siya kay Chu Qing, na isang malakas na lalaking cultivator sa mundong ito. Nagulat naman rito si Ye Chenxi, na imposible, mabagal ang martial art mo,
imposibleng maabot ang iyong antas ng kapangyarihan ngayon, at isa kang manyakol, kaya imposibleng mangyari ito sa'yo. Sinabihan naman siya ni Chu Qing, na kung totoo talaga ang sinasabi niya, sambit naman ni Ye Chenxi, na kung ganoon, ikaw ay ipapadala sa isang laboratorio ng pananaliksik at magiging paksa ng pag-aaral. Kasabay nun, bigla na lamang naging malungkot rito si Ye Chenxi, nagtaka naman rito si Chu Qing, at dali-dali nga itong nagtanong na kung napano nga raw ito. Nahihiya naman na nagsalita si Ye Chenxi, na kung mamamatay siya, ayaw niyang araw mapalayo sa kanya. Nagtaka naman rin rito si Chu Qing, na kung anong araw ang pinagsasabi nito. Kasabay nun, bigla na lamang umiyak si Ye Chenxi, habang sinusuntok niya ang dibdib ng bida, sinabihan niya din ang bida, na ano ang reaksyon mo? Hindi ba dapat ako'y pikalmayan mo? Siguradong hahanapin ako ni Huang Kaishan, at siguradong ako ang sisisihin niya dito, itatapon ako sa bilangguan, papahirapan, at papatayin. Saad din niya, na ang kapalaran ay walang halaga, isa lamang itong malaking sugat kapag nawawala ka sa katinoan, pero ikaw at ako parang mag-asawa na. At kasabay nun, sabay yakap nga nito sa bida ng napakahigpit, humingi naman ng pasensya rito ang ating bida, na hindi niya ito nakita, at kung gusto mong mag-isip ng mabuti, ayos lang, pero asahan mong hindi tayo kailanman magkakalayo. Nagtanong naman rito si Ye Chenxi, na kung may paraan bang araw ang bida na makatakas siya sa kapahamakan. Sambit naman ng bida, na si Huang Kaishan ang gustong pumatay sa iyo, pero hindi ang Surveillance Department ang gustong pumatay sa iyo, ang Military Surveillance Department lang ang kumukuha ng kontrol. Take note lang mga kahangal, maraming nalalaman ang ating bida, dahil nalaman niya ang impormasyon na ito sa dati niyang mundo. Nagulat naman rito si Ye Chenxi, dahil imposible nga raw ang sinasabi ng bida, sinabi naman ni Chu Qing, na alam niya nga raw na hindi siya maniniwala sa kanya, kaya maghintay na lamang ito sa mangyayari. Kasabay nun, niyaya niya na si Ye Chenxi na umuwi na, dahil masyado na nga raw masakit ang kanyang sugat. Nabahala naman rito si Ye Chenxi, at nagtanong nga ito na kung masakit ba ito. Kasabay nun, sabay hawak naman ni Ye Chenxi sa sugat ng ating bida. Napahiyaw naman sa sakit si Chu Qing, dahil sa paghawak ni Ye Chenxi sa kanyang sugat. Natuwa naman rito si Ye Chenxi, dahil sa ginawa niyang kalokohan sa bida. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, mapupunta na ang eksena sa Ye Family Mansion. Natuwa naman rito si Kia Wei, dahil deserve nga ng bida ang mapinsala, at sinabihan niya din si Chu Qing, na bakit ka nasaktan ng labis pagkatapos nating hindi magkita ng matagal. At seryoso din ito na nagtanong, na bakit hindi pang araw namatay ang bida. Nagpintig naman rito ang mga tenga ni Ye Chenxi, kaya dali-dali nga itong sumugod kay Kia Wei, natakot naman rito si Kia Wei, at hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Bigla na lamang pinigilan ni Chu Qing si Ye Chenxi sa kanyang gagawin, at sinabihan niya din ito, sa hinaharap, lahat tayo ay magtatrabaho sa ilalim ng iisang bubong, kaya mas mabuting magkasundo-sundo tayo. Nagpaliwanag naman rito si Ye Chenxi, na ngayon, wala akong pakialam sa mukha niya, pero sinumpa niya ang aking lalaki, at hindi iyon dapat payagan. Pinakalma naman siya ni Chu Qing, na hayaan niya na lang muna ang nangyari, kaya pumunta muna si Ye Chenxi sa kanyang ina para sabihin ang lahat ng nangyari ngayon. Wala na lamang nagawa rito si Ye Chenxi, kundi ang sumang-ayon sa bida, at kasabay nun nagpaalam na ito na aalis na. Kasunod nun, nagsalita naman ang ating bida kay Kia Wei, na tulungan nga raw siya nitong gamutin ang kanyang sugat sa likod. Bumaling naman ng tingin si Kia Wei, na hindi niya nga raw ito kayang gamutin. Nagtanong naman rito ang ating bida, na hindi ka ba estudyante sa pambansang unibersidad? Hindi mo nga maayos na magampanan ang sugat na ito, na-expel ka ba sa pambansang unibersidad dahil hindi ka nag-aral? Nagagalit naman na nagsalita si Kia Wei, na huwag nga raw siyang maliitin ng bida, dahil siya nga raw ang nangungunang estudyante sa lahat ng pagsusulit sa National University College of Medicine sa loob ng 2 magkakasunod na taon. At saad din niya, na hindi sa dahil hindi ko ito kayang gamutin, kundi dahil wala talagang paraan para magamot ito. Kailangan ng mga halamang gamot at mga solvent upang makumplito ang lunas na mag-neutralize sa lason ng Wangchuan bullets. Napasambit naman si Chu Qing sa kanyang isip, na mukhang nahikayat siya ng isang pambansang unibersidad, at marami siyang mga natamo.
Sinabihan naman niya ang babae, na hindi siya tinatablan ng lason ng Wangchuan bullets, at kailangan mo lang akong tulungan sa sugat. Kung hindi naman sa likod ko ang sugat, hindi kita kailangan. Sumang-ayon naman rito si Kia Wei, na tutulungan ng araw niya ang bida, at tanggalin ng araw ni Chu Qing ang kanyang damit na dahan-dahan. Inaalis na ni Chu Qing ang kanyang damit, sa pagkaalis ni Chu Qing sa kanyang damit, nabigla nga rito si Kia Wei, dahil nawala ng araw lason ng Wangchuan bullets sa kanyang katawan. At kasabay nun, nagtanong naman ito sa ating bida, na kung papaano niya ito nagawa. Sinagot naman siya ng ating bida, na kung gusto niya bang malaman ito. Dali-dali naman lumapit si Kia Wei, na gusto niya nga raw matuto, habang nagliliwanag ang mga mata nito sa pananabik. Kasabay nun, sinabihan niya naman si Kia Wei, na linisin niya muna ang kanyang sugat. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, nilinis na ni Kia Wei ang sugat ng ating bida. Kasunod nun, natapos na sila sa kanilang ginagawa, kaya pinuri siya ni Chu Qing, na magaling nga raw si Kia Wei sa ganitong bagay. Napabugtong hininga na lamang rito si Kia Wei, umaasa nga raw siya na dito para kumain, kaya babalik na nga raw siya sa kanyang kwarto. Kasunod nun, dumating na rito si Ye Chenxi para sabihin sa bida, na sabi ng kanyang ina tumigil na si Meng Zui sa paghahanap sayo. Wala na siyang ginagawang gulo ngayon. Sabi ng pamilya Li, basta ibigay lang namin sa kanya, hindi siya gagawa ng kahit anong aksyon laban sa pamilya Ye. Ngayon, magulo na ang bahay dahil dito. Nagtanong naman si Chu Qing, na kung ano pang araw ang sinabi ng iyong ina. Sinagot naman siya ni Ye Chenxi, na hayaang sundan kita at subukang tuparin ang lahat ng iyong mga kinakailangan, at natapos na niya ang pagtatayo ng kumpanya at mga kagamitan nito. At tinanong ako ng aking ina na kung talagang kaya mong lutisin ang problema ng surveillance department. Sumagot naman si Chu Qing na oo. Ngunit pero kailangan ko ng tulong ni Tita Ye, at sasabihin niyang araw ito sa kanya mamaya. At sinabihan niya din si Ye Chenxi, na dapat kang magtago muna, kung hindi ay mahahanap ka ng Military Inspection Department. At sabay hawak nga nito sa ulo ni Ye Chenxi, at sambit din niya, na huwag nga raw ito mag-alala dahil nandito lamang siya para sa kanya, niyaya niya din siya na pumunta nga raw sila sa kumpanya bukas. Makalipas ang isang araw, napunta na ang eksena sa ating mga bida na papunta na sa building na kanilang pupuntahan. Nagsalita naman rito si Ye Chenxi, na ang kumpanya na ito na May 16 na palapag at 3 antas ng basement. Kasabay nun, niyaya na ni Chu Qing, na pumasok ng araw sila. Mapupunta na ang eksena sa Science Laboratory. Habang makikita rito si Kia Wei, na mamangha sa kanyang mga nakikita. May hinawakan naman si Chu Qing, na isang bagay, at napasambit na lamang ito sa kanyang isip. Ang mga gamot na nagpapaliit sa mundong ito ay ganap na iba sa mga alam ko, ngunit ngayon ay mayroon na akong kaalaman ni Kia Wei. Kasunod nun, nagtanong naman rito si Kia Wei sa bida, na mayroon ka bang mga over-the-counter na reseta? Dahil hindi niya nga raw ma-fill ang mga reseta. Kasabay nun, dali-dali naman gumawa ng reseta ang ating bida, para maibigay sa kanya. Mabilis naman natapos si Chu Qing sa paggawa ng reseta, kaya binigay niya na ito kay Kia Wei. Sinabihan naman siya ni Kia Wei, na kung hindi niya ito nasulat ng mabuti, magkakaroon ito ng problema sa paggawa nito. Sambit naman ni Chu Qing, na ayos lang ang aking recipe. Kung hindi mo ito magawa, iyon ay nagpapakita ng iyong kakayahan, at sa kasong iyon, wala kang silbi sa akin. Binasa naman nila ang binigay ni Chu Qing na recipe, kasabay nun nagulantang naman sa gulat si Kia Wei, dahil gustong araw ng bida na gumawa siya ng lason. Naging seryoso naman rito ang ating bida, dahil alam niya sa isang sulyap na ito ay lason, na nagpapatunay na tama ang kaalamang natutunan niya sa pambansang unibersidad. At sambit din ito sa kanyang isip na hintayin nga raw nila si Kia Wei na gawing iba't ibang mahalagang halamang gamot ang lahat ng mga recipe ko, saka hindi na magiging pangarap ang yumaman. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, natapos na si Kia Wei sa pinapagawa ni Chu Qing sa kanya. Kasabay nun, binigay na ni Kia Wei ang pinagawa ni Chu Qing sa kanya, at nagtanong nga din ito, na kung ano nga raw klaseng gamot iyan. Hindi naman sinagot ni Chu Qing ang katanungan ni Kia Wei, kumbaga bigla niya na lamang sinugatan niya ang kanyang kamay para maipatak niya ang dugo niya sa gamot. Kasabay nun, dali-dali niya naman binigay ito kay Kia Wei para inumin ito.
Nagulantang naman rito sa takot si Kiawei, at nagsaad nga ito na kung nababaliw na nga ba ang bida. At kung iinuman niya ito ay mawawala na siya sa mundong ito. At sambit din ito sa kanyang isip, na bagaman kaya kung gumawa ng antidote, ang dugo ni Chuching ang pangunahing gamot na kinakailangan ng madali. Ang pagkuha ng kanyang dugo ay hindi madaling gawain. Kaya ang nasa isip niya ay mapapahamak siya. Sarkastiko naman sinabi ni Chuching sa kanya, sa ganitong paraan, hindi na ako mag-aalala tungkol sa iyo. Kung iinuman mo ito, hindi ko nahihingan ng iba na bantayan ka, sa isang paraan, malaya ka, pero syempre, alam mo ang magiging kapalit kung susubukan mong tumakas. Nanginginig naman sa takot si Kiawei, dahil magiging masamang araw ito para sa kanya, ngunit wala na siyang pagpipilian kundi ang sundin ang nais ng bida, kasabay nun, sabay shot puno naman nito sa gamot. Pagkatapos niyang ininom ang gamot, dali-dali niya nga pinagmumura ang bida sa inis niya. Sinabihan naman siya ni Chuching, na manahimik ng araw ito, at kung mapapas lang siya, sisiklab ang lason sa katawan niya, at kapag nangyari iyon mawawala ka na sa mundong ito. Dagdag din niya, habang pinapakita niya ang 2 reseta ng gamot, at basta't ipapakuha mo ang reseta, nakasulat na rin ako ng 2 nito, at dapat mo itong gawin agad, o maiintindihan mo kung ano ang ibig kong sabihin. Maiyak-iyak naman nagsaad si Kiawei, na ayaw niyang araw sa bida. Pinagpawisan naman rito ang ating bida, dahil masyado ng araw siyang malupit sa babae. At kasabay nun, sinabihan naman ni Chuching si Kiawei, na bibigyan niyang araw ito ng 1 taon, at ibibigay niyang araw dito ang antidote. At sambit din ito sa kanyang isip, na 1 taon ay sapat na para sa akin upang malutas ang mga problema sa Jinmen City, baka mas mabilis pa. Nakalabas na ang ating bida sa building, at dinagdag din niya sa kanyang isip, na ang 2 formulang ito ay mga pinadaling bersyon ng mga race eta na ginawa ko noon, ngunit sapat na ang mga ito para sa gamot ng pamilya Tang. Bigla na lamang lumitaw sa eksena si Ye Chenxi, na nag-aalala nga itong naghulat sa bida na may masamang balita ang araw. Dahil nagpadala ang alkalde ng tao sa bahay, inutusan si Ginoong Jian, na pumunta sa pamilya Xing para makita siya. Sambit ni Chuching sa kanyang isip, na ang matanda na iyon ay masyadong mabilis sa chismis. Kasabay nun, niyaya na niya si Ye Chenxi, na umalis ng araw sila. At sambit din ng ating bida sa kanyang sarili, sa pananaw ni Xing Lei, ang mga alitan sa pagitan ng mga pamilyang ito ay walang iba kundi mga laro ng mga bata, at wala siyang interes dito. Mapupunta na ang eksena sa Xing Family Mansion. Habang sinasamahan naman sila ng tauhan ng pamilyang Xing. Kasabay nun, nagtanong naman rito si Ye Chenxi, na ayos lang ba na hindi na siya magsuot ng maskara. Sinagot naman siya ni Chuching na hindi na, dahil alam nga raw ni Mrs. Xing na siya si Master Jian. Kasunod nun, sinalubungan naman sila ni Xing Tao, at dali-dali nga itong nagtanong sa ating bida, na may balita ba nga raw ang bida tungkol sa kanyang kapatid. Dahil hindi niya nga raw ito makontak sa loob ng 2 araw, at nagtanong din ito na kung may nangyari na bang masama sa kanya. Sinagot naman siya ni Chuching, na ayos lang ang kapatid niya, at huwag nga raw siyang mag-alala, at dumaan nga raw siya rito ngayon para bisitahin ang kanyang ina. Sa kabilang banda, nagtaka naman rito si Ye Chenxi, na kung kailan pa ni Chuching naging close ang anak ng mayor sa Jiman. Kasunod nun, hinila na ni Chuching si Ye Chenxi, dahil sinabihan niya ito, na pumunta ka sa pamimili kasama si Xing Tao, at ako naman ay makikipag-usap sa pamilya Xing. Huwag mo siyang pakialaman, ang pamilya Xing ay kaibigan at kaaway. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, nakapunta na ang ating bida kay Mrs. Xing. Kasunod nun, nagtanong naman rito si Mrs. Xing, na yung babaeng kasama mo ay anak ni Ye Qingmei, di ba? At ano ang relasyon mo sa kanya? Sinabi naman ni Chuching, na hulaan nga raw ni Mrs. Xing, na kung ano nga raw sa palagay niya ang relasyon niya. Sinabihan naman siya ni Mrs. Xing na kung nag-iisip bang araw ang bida. At saad din niya, na ayaw mong magpakasal sa pamilya Gang, kaya naghahanap ka ng babae, at nagtanong din ito ano ba talaga ang gusto mong gawin. Hindi ba't medyo magulo ang pamilya Ye? Nainis naman rito ang ating bida, at sarkastiko nga itong nagsaad, na makinig nga raw itong ng maayos na hindi nga raw siya mag-aasawa, kundi pipili lamang siya ng maraming babae para maging asawa niya. At nagtanong din ito, na kung bakit nga raw niya siya pinatawag.